Mga minamahal, tayo po'y manalangin. Praise God. Hallelujah. Pagkilat mo pagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, kayo nagpupuri, nagpapasalamat ng Diyos sa malayang pagkakataon, pinagkalumos sa bawat isa amin na aming pumapakinggan ng ibang salita. Aming dalangin na Diyos, magsilid itong pagkain na aming ang kaluluwa, mag-isahin po mga televiewers, mga Panginoon. Hallelujah. Bigyan sa pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Aming po mga mahal sa buhay. Bless them, O God. At sa iyo makapangyarihan pangalan namin sinasaway, ang mga demonyo ng gawa ng kaaway, cast out, cast out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos. Ang ating pong pagsaing ngayong hapon na ito ay pamagatan nating sakripisyo. Sacrifice. Ilan na lang nga ba ang nakakaramdam ng sakripisyo? O nagbabanggit nito minamahal sa kanilang buhay? Ating kunin ang unang bersikulo, minamahal ko, dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Praise God. Dito po sa Juan 3, talatay 16, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ganyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. God bless you po, brother na to. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang sarili, nakipamuhay sa mga tao na kanyang nilalang. Grabing sakripisyo ito, minamahal. Anong dahilan? Upang sila iligtas sa kanilang ginawang kasalanan. Ganun po pag-ibig ng ating dakilang Diyos, minamahal. Kaya nga, ang sabi sa Biblia, kung sino man ang nagmamahal sa kanyang sarili, hindi niya mahal ang sarili niya, minamahal. Nag-isip lang siya, minamahal ko, na maaring hindi kanyang gagawin, minamahal ko. At ipasahin yung pangalawang bersikulo dito sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, versikulo 35. Ito po sa aklat ng Marcos Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 35. Sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maligtas yaon. Amen. Nang dahil sa Ebanghelyo, maliligtas ang buhay mo. Ginagawa mo ba ang mag-share? Nagpupuri ka ba sa bahay niyo? Nanalangin ka ba sa ating malabang noon na sana bigyan pa ng pagkakataon na ang kanyang salita ay may palaganap? Kasi kung minsan, minamahal, nakalimutan na ito ng mananampalataya. Ang inisip nila, minamahal ko, sila ligtas na, bahala ang Panginoon doon sa tatawagin niya. Hindi po minamahal. Tayo rin na inaasahan ng ating dakilang Diyos na sabi na Ilocano, iwaragawag, itisarita na. Ipamalita ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, minamahal ko. Isipin natin, minamahal, kung nabasa natin ang Biblia, God gave His only begotten Son upang kung sino maniwala sa Kanya maliligtas. Ngunit ginagawa na ba ito ng tao? Kasi sinasabi natin, minamahal ko, marami ng kongregasyon. Sabi ko si mo, minamahal, tayo lamang ang nakakasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pangunguna ng ating magulang sa ating Panginoon, beloved Evangelist Melissa Almeda. Tayo lamang. Yung ibang minamahal, nakawala na nga, nagtatago na nga. Tumingin tayo, minamahal ko, sa Biblia. Kung ba halimbawa, minamahal, nung hindi nagmamahal sa kaligtasan. Basahin natin, minamahal ko, sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 16 hanggang 22, praise God. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, ang talatay 16 hanggang 22. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay
na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka at ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat, nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Amen. Yumao ng namamanglaw ang binata sapagkat marami siyang ari-arian. Sa atin ba ngayon, minamahal, tatanungin kita, pwede bang iwanan yung pag-aaral mo nang dahil sa akin? Gagawin kita mangangaral, hindi na doktor, hindi na abogado, mangangaral. Ay isipin ng iba, matagal ka pang bumalik eh. Mag-aaral muna ako. Tanong mo yung iba, kung kakausapin sila naman ng Panginoon, na kung kaya nilang iwanan ang kanilang ari-arian nang dahil sa Ebanghelyo. Kasi sasabihin mo naman, kasi po malapang nagagamit mo naman yung kinikita ko sa hanap buhay. Isipin po natin, napakaraming dahilan ng tao ngayon, minamal ko. They don't know the meaning of sacrifice. Wala na yun. Isipin mo, minamahal, magmula 1972 hanggang ngayon, o maliban lang, nung napunta ako sa intelligence, minamahal ko, nagbigote ako. Tuwing gawain yan, ahit yan. Iniipunan ko yan. Sakripiso. Iniipunan ko, ayaw kong makita, minamahal, katulad nung nagpatuto, minamahal ko, dito nung araw. Nakatakip ang muka. Anong tanggalin ng muka? May bigote. Anong dahilan kung bakit hindi mo matanggal? Anong dahilan kung bakit nananatili yan, minamahal? Gusto mo, sundin ka rin o sundan ka rin ng tao? Malaman na sa Kristiyano pala, pwede palang gawin yun. Isipin po natin, minamahal, na tayo naghihintay na lamang ng oras, ng araw, ng panahon upang bumalik ang ating dakilang Diyos. Kung abutan ka ng ating mahal na Panginoon, na wala sa kaaya-ayang mukha, minamahal. Masasabi mo na, mahal na Panginoon, sandali lang po, magtitisent lang ako. Kasi may pinuntahan nung araw, minamahal. Wala na dito ngayon yun. Isipin natin, minamahal. Kaya pala hindi makalabas-labas agad ng bahay kasi nakasando. Pwede kung mag-isa ka doon sa bahay, wala nakakita sa may kasama ka. Kaya, makita mo natin, minamahal, ang sakripisyo na may idudulot ng isang tao na nagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa natin, minamahal, nag-aayuno tayo. Are we doing it right? O nang dahil sa kailangan lang? Kasi nung araw, yung sabihin ko sa inyo mga minamahal, nung ako nasa pastoral house pa, minamahal ko, siguro mga 6 yun, mga 21 days. 6. Lagi nakasulat yun, hindi ka pwedeng umayaw. Nakasulat. 4 dito sa may pastoral, 2 sa probinsya, minamahal. At yun ang ginawa ko sakripisyo sa aking buhay. Wala akong mahihahandog sa mahal na Panginoon. Wala. Sapagkat wala nga akong pag-aari dito sa lupa. Nakita mo na, mahal?
Wala akong pag-aari sa lupa. Wala. Magising aking beloved wife nung araw, alam niya na ibinigay lang siya naman ng Panginoon sa akin. Kahit ngayon, nag-iisip ako, minamahal ko. Bakit ko ba nabanggit yun? Ngunit tama nga naman. Wala akong pag-aari sa lupa. Isang araw, o kahapon, nung isang araw, alam kong wala na akong pera, minamahal ko. Dumukot ako sa bulsa, minamahal. Dumukot ako sa bulsa ko. Meron pa pala akong 1,000. At ang yun ang pinabili ko, minamahal ko ng tuyo. Yun ang ulam ko. Kagabi. Tuyo. Isipin po natin, minamahal ko, no, marami mabibili. Ang 1,000, minamahal ko. Pero ganyan sabi ng abang lingkod, hati. So yung 500, akin ang 500. So makita po natin, minamahal, hindi mahalaga sa akin yung pera. Ang mahalaga sa akin ay makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya makikita po natin, minamahal ko, ano bang inialay na sakripisyo ni Apostol Pablo, minamahal ko? Siya po'y maalam sa batas. Ang sinasabi nga natin, minamahal ko siya isang abogado. Ngunit iniwan niya kanyang propesyon, minamahal. At naglingkod sa ating dakilang Diyos. Siya nga may pinakamaraming sa sulat sa Biblia, minamahal ko. Sa New Testament. Kung ating babasahin, minamahal ko sa 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 27. Praise God. Dito po sa aklat ng Pangalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 27. Ito po nakasaad. Sa mga Hudyo, makaliman tumanggap ako ng tig-4 na palo, kulang ng isa. Makaitlong akong hinahampas ang panghampas. Minsan akong binabato, makaitlong akong nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y sa kalaliman ng dagat, sa 26. Sa mga paglalakbay, madalas sa kapanganiban ng mga ilog, sa mga kapanganiban ng mga tulisan, sa kapanganiban ng aking mga kababayan, sa kapanganiban ng mga hentil, sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng bulaang kapatid. Sa pag-aaral at pagdaramdam sa pagpupuyat ay madalas akong nagugutom at uwaw sa pag-aayuno ay madalas ginaw at kahubaran. Amen. Puri natin dakilang Diyos. Ating nabasa, minamahal, at kung babasahin pa natin sa bahay, kung ang gunong ginawang sakripisyo ni San Pablo, minamahal ko. May binanggit nga siya, bulaang kapatid. Meron pa bang bulaang kapatid dito, minamahal ko? Pupunta lang dahil may gusto. Pupunta lang nang dahil sa meron siyang dinanasa. Yung iba nga, pinapanood ko, nasa itas ako eh. Hindi nagpupuri. Hindi na. Nakatayo na lang. Anong dahilan kung bakit minamahal? Meron naman nagpupuri yung tama talaga. Isipin natin, minamahal ko, yung ginagawa natin dito sa lupa, practice lang ito. Yun ang gagawin natin sa langit. Eh kung wala kang ginagawa dito sa lupa, anong gagawin mo sa langit? Wala kang gagawin. Siyempre, pag wala kang gagawin doon, iwan ka. Nakita natin, minamahal ko, yung pagnanasa ng bawat isa sa atin. Dito sa lupa, gusto natin magbigay kaluguran sa ating dakilang Diyos. Ulit ang iba, minamahal, ang tingin, hindi naman nakatingin sa akin ng Diyos. Sakala mo kaya na hindi alam naman ng Panginoon ang ginagawa mo? Sakala mo kaya hindi alam naman ng Panginoon ang nasa isip mo? Huwag na tayo magbulaan, minamahal. Huwag natin dayain na ating sarili. Kung gusto natin maglingkod sa ating dakilang Diyos, lahat ay ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng gusto natin, ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Ngunit pag inulam mo ang sarili, ni kailanman, wala kang tatanggapin sa lupang ito. Isipin natin, minamahal. Wala kang tatanggapin. Ang sunod mo lamang yung sarili. Titignan natin, minamahal, kung gaano katatagal sa gawain, minamahal ko, na hindi ka naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Diyos din ang magtatapon sa iyo. Hindi ka napapalik. Bakit? Tatapon ka rin naman sa impyerno. Sa impyerno ka na.
Sabi sa Biblia, hindi nang sa ating mga gawa tayo iniligtas ng ating dakilang Diyos. Yung sakripisyo ng ating mga Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung sabing namatay siya nang dahil sa atin. Hindi kaya iisipin mo yun, minamahal ko. Na mahal ka ng ating dakilang Diyos. Ngunit, hindi yun minabuti ng tao minamahal. Ang inisip niya yung kinabukasan, baka sakali. Ang awitin natin, a living sacrifice. May bibigay mo ba ang buhay mo sa Panginoon? May papakita mo ba sa Kanya na mahal mo siya? O nang dahil sa may gusto ka lang? Ni kailanman hindi mananaig ang gawa ng kaaway sa gawaing ito. Sapagkat, sabi nga, alam ng ating dakilang Diyos ang isipan ng bawat isa. Alam ng ating Panginoon. Kaya kung nais mo na maayos ang buhay, ayusin mo ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hindi yung sarili mong nasa. Pag sarili mong nasa ananaig, isang tsak na bagay, makikita mo, isang araw, nasa labas ka na. Bugbog sarado ang mukha mo. Puro pasaka na. Nandahil sa, hindi ka na mapigil. Huling bersikulo, minamahal ko, hindi dahil sa ating mga gawa, tayo iniligtas ng ating dakilang Diyos. It is His plan for us. Isipin mo na kahit na ganong kasama, na galing ng kulungan, dadali ng ating dakilang Diyos pag-ebanghelyo, maniwala kaya ang tao. Ngunit, sabi nga, mahal, magbukas ka lamang ng labi, isang tsak na bagay, gagawin ng ating Panginoon ang nararapat mong gawin. Sasamahan ka ng ating dakilang Diyos. Ang nangyari nga, minamahal, hindi nagtitiwala ang tao sa Diyos. Siya, ang Diyos sa kanyang sarili. Nakakatakot, minamahal, mga kapatid. Isipin po natin, minamahal, dito sa lupa, tandaan po natin, milyon ang hindi sumasampalataya sa ating dakilang Diyos. Ilan lang tayo? Kasama pa yung hindi na naman palataya na narito. Kung saktan kayo ng mga tao, yun mga minamahal. Mabubuo kayo ng sarili na gusto ko na langit. Hindi, gusto niya rito yung langit na nasa isip ng tao, minamahal. Hindi yung langit na idilaan ng mga Panginoon. Ang bahay, ang mansyon, ang kalsadang ginto, ayaw niya lakaran yun. Ang gusto niya lakaran, minamahal ko, dito lang sa simento. Isipin po natin yung minamahal. Huling bersikulo, Pilipos Kapitulo 3, versikulo 8. Praise God. Sa mga tiga Pilipos 3:8, ganito po ang pagkasulat. Oo nga, sa lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Inari niyang parang sukal lamang ang kanyang mga ari-arian natanggap nang dahil sa mga Panginoon. Kaya niyo ba yun, minamahal? Kaya ba natin iwanan? Nag-iisip tayo, sabi ko na, I'll be a professional someday. O, pabayaan niyo ba? Yung nauna na. Ngunit tayo na narito, minamahal. Alam mo bang gusto nyo? Maglakad dito sa lupa o gintong kalsada sa langit? Anytime. Magsasabi, si Brad kasi mag-aaral pa ako. Think it twice. Pag-isip kayo ulit. Ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo narito? Hindi ba ang dahilan ay upang ipalaganap ang salita ng ating dakilang Diyos? Bakit narito tayo? Bakit tayo naroon sa mga eskwelahan? Bakit tayo sinusunod natin ating mga sarili? Hindi ba dapat ang masunod ang mga Panginoon? Ang nangyayari, minamahal. Katulad sa mga manggagawa. Isipin po natin, akala nyo ba yun lang tungkulin? Meron pang iba, mag-ayos ng gusot na lugar. Mag-ayos ng hindi tamang pamamalakad.
Isipin po natin yung mga minamahal. Ang sabi nyo, ay mas mabuti si Brother Fred kasi mabait. Yun lang ang akala nyo. Kung paandarin ko yung ugali ko nung araw, minamahal, lahat ng tao, isusuka ako. Masama akong tao. Wala akong alam sa sakripisyo. Ang alam kong sakripisyo, minamahal yung ang alam ko sakripisyo. Pahirapan yung mga maliit na bagay. Nang dahil yun ang kinatutuwa ko. Sadista ako, ibig sabihin. Sadista ako. Hindi ako natutuwa doon sa mga taong umiiyak, lumuluha. Pag ikay lumuha sa harapan ko, lalo kitang sasakitan. Ngunit ngayon, dahil lumuluha ka, dahil sa Panginoon, sasamahan kita. Alam ko, pupunta ka ng langit. Gusto ko ng isang tao, gusto ko ang iniisip para sa langit. Umawit tayo mga minamahal, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Isipin natin mga minamahal, ano ba ang kalagayan natin sa lupa? Hindi ba katulad din tayo minamahal ko ng mga tao doon sa lupa, minamahal ko, minsan masagasaan, mangisay sa gitna ng kalsada, hindi naabot ang ospital. Pag siya natutulog, kukunin ng mahal na Panginoon. Hindi ba mas maganda na abutan ka ng ating dakilang Diyos? Nangangaral na salita ng mahal na Panginoon. Kanta, nakikinig, isa, dalawa lang, tatlo. May mga tao kasi minamahal doon na nakalimutan na ang mahal na Panginoon. At ang iniisip, yung kanilang kinabukasan. Yun. Ano ba kinabukasan mo dito sa lupa? Ano kinabukasan ng tao dito sa lupa? Meron ako pinagkakautangan nga, mga minamahal. Sabi ko, ngabandang Mayo, ibibigay ko na yung para sa'yo. Ano sabi sa akin? Kuya, kalimutan mo na yun. Isipin mo, napakalaking halaga. Ngunit tanda yung minamahal, ibabalik ko yun. Bakit? Hiniram ko. Hiniram ko, kinakala ibalik, minamahal. Sapagkat hindi ako magiging totoo sa akin sarili. Kung tatalikuran ko, sasabihin ko, thank you. Hindi po minamahal. Kung naghirap ka, ibabalik ko sa iyo. Sapagkat yun ang kaligayahan ng Diyos. Ang makita ang kanyang mga anak, nagsasakripisyo dahil sa Kanya. Mauwi tayo mga minamahal. I look upon my life and realize that within myself there was nothing I could May mga gagawa ba tayo minamahal? Can we do anything for us? Lahat sa atin may plano na, mga Panginoon. Nasa iyo. Pero nga sa atin, minamahal, hindi ka nakatapos ng high school, minamahal. Milyon ang hawak. Salita ng mga Panginoon. Isipin po natin yung minamahal. Inuudyukan ba ako ng mga Panginoon? Iwanan ko ang pag-aaral ko. At sasama ko sa mga gagawa. Hindi na naisip yung minamahal. Inisip natin, magtatapos ako, magkakaroon ko ng diploma. Ilan ang diploma ko sa bahay, minamahal? Nagamit ko ba? Hindi ko nagamit. Hindi ko nagamit sa mga iba ang inutos sa akin ng mga Panginoon.
Kinakailangan yung maging matapang ka sa pag-uusap. Hindi ka mabasta-basta ng iyong kapwa. Hindi mo ako pwedeng takutin. Matagal na yun. Ngayon, dahil kasama ko pa ng Panginoon, wala akong kinatatakutan. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, aming Diyos, dakila ka sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Para sa ating minamahal na bisita sa araw na ito. Kayo po ay totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sapagat alam namin ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Inyo pong tanggapin ang ating dakilang Diyos, inyong paglingkuran ang ating mahal na Panginoon sapagat napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal, walang ipinangako sa araw ng bukas. Sa ating minamahal na bisita, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po ay pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siyang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya'y nagsihanap.
Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais siya pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang kasalanang na pagsisihan, kinakailangan ito po ay hindi na babalikan pa. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na nakalipas, patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng ating makasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, hindi na po kayo ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos na po ang gagawa nito. Ang ating mahal na Panginoon, Kanya po kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyong ikaapat na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating minamahal na bisita, pakitaas po ang inyong dalawang kamay. Yan po ay magiging tanda ng inyong pong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon at sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin po kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ng ito ay aking samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ng dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahonang ito. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa araw pong ito, sa aming mga minamahal na mga aming minamahal na bisita na tumanggap sa iyo. Dakilang Diyos, maging sa aming beloved live webcast viewers, dakilang Diyos, kahabagan mo sila at pagpalain, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, pagkaluban mo, mahalapay ng pagkakataon na sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating po mga pangailangan at ang buong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating beloved ordained preacher, Louie Angeles. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher at Brother Rodel. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pangailangan. Taas po natin ang ating kaliwang kamay as point of contact. At ang ating kanang kamay, ipatong natin sa ating mga ulo. Isipin natin, ating beloved our evangelist Wildy Almeida, the end-time prophet of our loving God,
nagpatong ng kanyang kamay sa ating ulo. Palayasin natin makaramdaman, problema at kahirapan, magawa ng kaaway sa ating buhay. Sabay-sabay muna tayong manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat na pagpahalamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana sa kahabagan, sa paunang panalangin po ng aming ginagawa, Pastor and Time Prophet, Beloved Honorable Evangelist Will de Almeida. Hallelujah. Ito ang mga nakasama namin baguhang tumanggap sa dalangin po namin, kabagan mo kami't patawari sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa aming kahilang na pagbigyan. Pagsalagsag sa iyo, Balkalobal, lubos labis po kami nagsisimula pa yung dalangin namin. Panghawakan mo kami, ihanda mo kami sa iyong dakilang pagbabalik. At bago sa iyong pangailangan, o tigit sa lahat, patuloy namin sinasamot, inangkin ang mahabang buhay at kalusugang kalubos sa aming ginagalawa, Pastor and Time Prophet. Pagtugon mo sa bawat pandikling bitawan, patuloy mo sa ganang pagpapala sa mga beloved children, maging ministeryong inatang mo sa kanilang balikat bilang kabalikat aming ginagalawa, Pastor. Patuloy mo kasangkapanin sa maraming pagkalawag na mo sa ito ng biyak. Abutin mo aming pangailangan. Pauwi mo bawat isa may katugunan sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Banggitin makaramdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, paralysis, blood disease, cancer, viruses, any kind of sickness and diseases cast out from us. Complete healing and deliverance right now in the name of Jesus. Devils of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, pains, problem, waste, and clutches of the devil, cast out. Complete healing and deliverance right now in the name of Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas ang ating mga kamay at tayo ay tatalon, mga minamahal. Sasabihin natin ang 3 beses na hallelujah, praise the Lord. Parang lahat na masamang espiritong pinalayas natin kailanman ay hindi na babalik pa sa atin. Taas ang ating mga kamay, sabihin natin hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, O Lord God, for thy sweet, holy presence, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance and salvation, assurance of eternal life. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapis Kristo. Tayo na ako sa